Isang kontentong ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha, at sinabing siguradong alam naman nitong hindi lang basta-basta ang nangyayari. Bahagyang ipinikit ni Raon ang kanyang mga mata, at sinabing dahil tapos na ang kanilang pangunahing pagsasanay, maaari na silang pumunta sa training ground. Dahil dito, nagtanong si Wrath kung mag-ensayo pa ba ito pagkatapos noon, at tinawag siyang walang awa. Habang pinagmamasdan ng paalis na bida, nanahimik ang temporary student habang ang ibang mga lalaki naman ay nanggagalaiti sa galit. Tanaw ang mga dahon ng puno nang biglang may sumigaw na hindi ito maaari. Kumunot ang noo ni Cryan sa inis habang pinag-uusapan ng kanyang mga kasama ang inapo ng pamilyang Zighart. Giit nila, hindi tatagal ng ganoon ang batang iyon kung hindi siya gumamit ng kung anong pandaraya, lalo na't balitang may sakit ito. Humarap sa kanyang mga kasama ang kinatawan ng side branch, at sinabing dahil lang iyon sa gamot. Isang maliit na bote ng mahiwagang likido ang hawak-hawak ng lalaki sa kanyang palad. Kasabay nito, sinabi ng kandidato na narinig niya ang mga tsismis na nakuha raw ito mula sa Ragged Saint. Nagulat ang lahat sa narinig. Nakaturo ang kanilang mga kamay habang puno ng inggit at galit dahil sa tagumpay nito. Sa tingin nila, nakatapos lang ito dahil sa gamot, pero ang kapal pa raw ng mukha nitong magmalaki. May mapanlokong ngisi, tinanong ni Cryan kung dapat ba nilang turuan ng leksyon ang mayabang na lalaking ito. Biglang humampas ng malakas ang likod ni Raon sa puno. Habang nakaupo sa lupa, litong-lito ang bata. Dito na nagtanong ang kinatawan ng side branch habang nakaturo ang daliri sa kanya, na tila ba uulitin pa ang sinabi. Galit na galit ang kandidato dahil ang isang taong nawalan na ng dangal ay nagagawa pang maging ganito kayabang. Sabi niya, dahil lang daw iyon sa gamot na ininom nito. May isa pang sumigaw na kung wala ang elixir, siguradong bagsak siya. Kung hindi dahil sa regalo ng Ragged Saint, hinding-hindi raw siya makakaligtas sa araw na ito. Napakagatlabi ang inapo ng Zighart, habang iniisip na mga bata lang ang gagawa ng ganito kababaw na dahilan. Nagreklamo ang mga kalaban na ang isang walang kwentang anak mula sa side branch ay naglakas loob pang gumamit ng maduming paraan. Habang hinihimas ang kanyang balikat, sinabi ng lalaki sa kanyang kalaban na huwag masyadong matakot. Sabi niya, dinala lang daw nila siya para makapag-usap ng mahinahon, at kakausapin daw nila ito nang walang iwang anumang bakas. Nakangiting aso si Cryan habang pinapayuhan siyang kumalma lang, dahil madalas naman daw itong mangyari. Habang naghahandang manuntok, nagtanong ang lalaki kung narinig ba nito ang guro, at niyaya siyang makipag-usap. Nakapikit ang isang mata, nagtanong si Wrath kung hinahayaan lang ba ng kanyang amo na tratuhin siya ng ganito, at sinabing huwag na raw itong magdalawang isip. Biglang bumanat si Raon direkta sa pisngi ng kalaban, nanlaki ang mga mata ng mga bully sa sobrang gulat. Itinaas ni Raon ang kanyang binti. Napanganga naman ang evil spirit sa sobrang mangha. Bumagsak sa lupa ang kinatawan ng side branch, habang tinanong naman ng batang Panginoon kung ito ba ang tinatawag nilang pag-uusap. Dagdag pa niya, iyon daw ang tamang salita. Habang hawak ang kanyang pulso, napansin sila ng binatilyo. Mabilis na siniko ni Raon ang kanyang kalaban. Isang temporary disciple na namumutla ang mukha ang nakasaksi sa nakakapanghilakbot na eksenang iyon. Sinubukan siyang dambahan ng lalaking berde ang buhok. Dahil sa gulat, napanganga ang estudyante at tinanong kung anong ginagawa nila roon. Nagpakawala si Raon ng isang matinding suntok sa mukha ng may matinding konsentrasyon, hindi maintindihan ng nanonood kung paano sila natalo sa isang tamad na tulad niya. Naglaway ang bibig ni Wrath habang nanlalaki ang mga mata sa tuwa. Sabi ng pangalawang pinuno ng kailaliman na siya ay nananakit ng husto na talagang nakakamangha, at isa itong napakagandang tanawin. Napatingala ang kandidato, habang nakasandal ang mga kamay sa lupa. Nagsimulang umubo ng malakas ang lalaki habang hawak-hawak ang kanyang leeg. Ang kinatawan ng side branch ay bumulong na nagkamali sila. Nakiusap siyang tumigil na ito habang sinasabi naman ng kasama niya na hindi na sila makahinga. Sa sandaling iyon, inapakan ni Raon ang kanyang mga daliri sa paa gamit ang kanyang bota habang nakangiti. Sinabi ni Raon na bago niya tapusin ito, may gusto siyang itanong. Nanlaki ang mga mata ng binata sa takot ng magtanong ang inapo ng pamilyang Zighart kung sino ang nag-udyok sa kanila. Nakalabanin siya, at kung si Buren ba ito. Habang nakayuko, sumigaw ang lalaki na walang alam ang ginoong iyon. At sila mismo ang nagdesisyon nito. Pagkatapos noon, idinagdag niya na wala itong kinalaman, habang nakatingin. Sa kanyang kalaban, naisip ni Raon ang anino ng kinatawan ng direct branch, at naisip na hindi niya ito inaasahan. Dahil tila hindi siya nito gusto. Pero mukhang hindi naman pala ito tuluyang masama. Tinaasan ng teenager ang kanyang mga kilay sa kaba, at idineklara na wala siyang sasabihin ng tanungin kung may pagsasabihan sila tungkol sa pag-uusap na ito sa pagitan ng mga estudyante. Maya-maya, sinabunutan ni Raon ang kalaban. Inilapit niya ang kanyang mukha sa nambubuli, at ipinaliwanag ng binata na sa ganitong sitwasyon, kung ayaw nilang makausap siya bukas, mas mabuting iwasan na lang nila siya. Lumiit ang mga balintataw ng magiging swordsman, at sumigaw ang kanyang mga kasama na hindi nila tatapakan kahit ang anino niya. Pagkatapos noon ay sinabi nilang nagkamali sila, at sumagot naman si Raon na kung
Malinaw na ang lahat sa kanila, dapat na silang lumayas ng buhay. Nagtatago si Rimmer sa likod ng isang puno sa likuran ni Raon. Paglingon. Sa gilid, naisip ni Rimmer na masarap itong panoorin dahil para niyang nakikita ang pinuno noong kabataan nito. Totoo nga ang kasabihan na ang dugo ay hindi tubig, at ang batang ito ay halatang may talento sa martial arts. Habang nakangisi, sinabi ni Rimmer na hindi pa siya nakikilala at nagtatago lang sa piling ng ibang mga henyo at idinagdag na. Lalo pang lumalaki ang kanyang inaasahan sa taong ito. Bumungad ang tanawin ng dormitoryo ng mga estudyante sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakaupo ang inapo ng pamilyang Zieghart sa harap ng screen ng system na nagulat na natupad na ang kondisyon. Natuwa si Wrath sa kanyang mga ginawa kung saan nakakuha siya ng 1 puntos para sa agility. Habang nakangising parang baliw, ang masamang espiritu ay nagagalit dahil sa tuwing natutuwa siya, agad na tumataas ang kanyang mga puntos. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng kalokohang system ito. Dahil doon, nagtanong ang teenager kung alam ba niya ito, gayong siya naman ang gumawa nito habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sumigaw si Wrath na wala pang nakakakuha ng system na ito sa kanya at ninanakaw lang ng lalaki ang kapangyarihang natira sa kanyang katawan. Yumuko si Raon at nagtanong kung totoo ba ito, kung saan tinawag siyang walang utang na loob na reptilya ng kanyang kausap. Tiningnan siya ni Wrath ng may pagkainis. Habang nakakunot ang noo, inanunsyo ng mahiwagang nilalang na may mungkahi siya para sa kanya. Lumingon ang binata at pagkatapos ay nag-alok si Wrath ng isang pustahan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kung mananalo ito, makakakuha siya ng attribute point. Kapag natalo naman siya, kukunin nito ang kanyang galit. Itinaas ni Raon ang baso sa kanyang bibig nang biglang inanunsyo ng system na ang kondisyon para sa pustahan ay makuha ang pinakamataas na marka sa opisyal na pagsusulit ng mga estudyante. Kapag nagtagumpay, ang lahat ng stats ay tataas ng 2 puntos at pipili ng isang random na kakayahan. Kapag nabigo naman, 10 puntos ng galit ang malilikha. Habang nakatingin sa screen, nagtanong si Raon kung ito ba ang tinutukoy ni Rimmer. Sumagot naman ito na, oo, dahil sinabi nitong pipili siya ng pinakamagaling na estudyante at titingnan nila ang magiging resulta nito. Ang anino ng tao sa hologram ay pinagdikit ang kanyang mga palad at lumabas na ito ang kakayahang makaramdam ng snowflower. Biglang nagtanong ang inapo ng pamilyang Zieghart kung ano itong random na pagpili ng kakayahan at ipinaliwanag ng masamang espiritu na ibig sabihin nito ay isa sa kanyang mga kakayahan ang malilipat sa kanya pero bababa ang level nito base sa kanyang pagiging mababa. Habang hawak ang tasa, sinabi ng teenager na may isa pa siyang tanong tungkol sa kung anong uri ng galit ang mararamdaman niya kapag natalo siya. Sinabi sa kanya na simple lang ito dahil mararamdaman niya ang parehong tindi ng galit ng isang hari. Habang nakangising mapang-api, napansin ni Wrath na ang dami ng galit na ibibigay niya sa kanya ay napakaliit lamang. Pinisil ng lalaki ang balat sa kanyang dibdib, at sinabi ng masamang espiritu. Nagaya ng sabi nila, ang patak ng tubig ay kayang bumutas ng bato. At kung patuloy siyang makakatanggap ng galit, balang araw ay hindi na niya makakayanan ang nararamdamang ito. Sa pagbagsak ng kanyang mga labi, naintindihan ng binata ang ibig sabihin ng pangalawang pinuno. May gustong makuha ang hari ng impyerno. Habang nilalapit ang tasa sa kanyang bibig, naisip ni Rayon na base sa paraan ng pagsasalita nito, hindi ito nagsisinungaling ngayon. At kabaligtaran ng inaasahan niya, sinagot pa nito ang lahat ng tanong niya. Sa totoo lang, parang hawak ni Rayon ang prutas sa kanyang kamay, habang iniisip na bukod doon, habang mas mataas ang panganib na matalo, mas sulit ang makukuhang gantimpala. Pero hindi niya alam kung dapat ba niyang tanggihan ang inaalok na lason na mansanas, dahil sa sitwasyong ito, magiging sobrang hirap para sa isang ordinaryong pasyente ang makuha ang unang pwesto, pero isinilang siyang muli. Inilahad ng binata ang kanyang palad at sinabing hindi naman masama ang mga kondisyon. Pagkatapos noon, sinabi niyang tinatanggap niya ang mga ito. Kumislap ang mga mata ng masamang espiritu, at sinabing maganda ang naging desisyon niya. Ang palad ni Rayon ay binalot ng mga agos ng mahika nang biglang inanunsyo ng sistema na tinanggap na ang pakikipagtalo kay Wrath, at nagpasya siyang na kung gagamitin niya ang karanasan mula sa dati niyang buhay, hinding-hindi siya matatalo. Kitang-kita ang sikat ng araw sa gitna ng parade ground. Pawis na pawis ang mukha ng pagod na binata. Napaupo ang mga lalaki sa lupa at sinabing parang sasabog na ang kanilang mga binti. Wala na silang lakas para tumayo dahil kaninang umaga pa sila takbo ng takbo, at heto na naman sila ngayon. Kanina lang, malapad nang umiti si Rimmer, at ipinaliwanag na ang ginagawa nila ngayon ay tinatawag na rider's pose. Pagkatapos ay idinagdag niya na literal itong nangangahulugan na posisyon ng pagsakay sa kabayo, pero hindi ito dapat maliitin. Inilahad ng mga kumukuha ng pagsusulit ang kanilang mga palad sa harap nila, at sinabi ni Rimmer na ang pormang ito ang basehan ng lahat ng martial arts. Ibig sabihin, dapat itong gawin ng lahat ng walang kahit na sinong exempted, at pinayuhan silang panatilihin ang posisyong iyon ng katawan.
Kailangan nilang manatili doon hanggang sasabihing huminto na, habang siya naman ay nagpa siyang matulog muna saglit. Kinagat ng babae ang kanyang labi dahil sa kaba, at sinabi ng elf na hindi naman niya sila pinipilit sa kahit anong paraan. Inulit niya na sila ang kukuha ng pagsusulit, hindi siya. Galit na sumigaw ang isang teenager habang nakabukas ang bibig, na hindi na niya kaya ito at nagtanong kung kailan ba sila tuturuan ng fencing, kung saan binanggit naman ng isa, na nitong mga nakaraang araw ay wala silang ginawa kundi ang mag-ikot ng mag-ikot at maupo sa rider's position. Tumingin sa gilid si Blind at sinabing itigil na nila ang pagrereklamo dahil tapos na ang pagsasanay, kaya pwede na silang magsanay ng pag-espada ng mag-isa. Idinagdag pa niya na kung puro basics lang ang gagawin nila, tiyak na mapurol ang kakayahan nila sa paggamit ng espada. Habang lumilipad sa likod ni Rayon, sinabi ni Wrath na wala na sila. Nanlaki ang mga mata ng masamang espiritu sa gulat at nagtanong kung bakit hindi siya sumama sa kanila. Kahit na sinabi nilang mag-eskrima sila. Habang naglalakad patungo sa pintong kahoy, sinabi ni Rayon na hindi niya iyon kailangan ngayon. Sa ganitong kababang skills, pagsasayang lang ng oras ang mag-ensayo ng espada, at idinagdag niyang kailangan niya ng espada ngayon. Itinukod ng binata ang kanyang kamay sa tuhod at naisip na ang kailangan talaga niya ay tibay ng katawan at lakas ng pangangatawan. May mga agos ng mahika na lumitaw sa paligid. At kasabay nito, sinabi ng tagapagmana ng pamilya Zigart sa kanyang isipan na sa ngayon, dahil sa lamig, ang katawan niya ay mas mahina kumpara sa iba. At para sa paglago at susunod na pagsasanay, ang pundasyon ang pinakaimportanteng bahagi. Isang patak ng likido ang nalaglag, at nagpa siya ang binata na hindi siya dapat magmadali o tumingin sa ginagawa ng iba. Pumatak ang pawis mula sa mukha ng mga pansamantalang estudyante. Habang nakapatong ang kanyang mga siko sa sahig, narealize ni Rayon na kailangan niyang mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Sa likod niya, sa likod ng pader, may anino ng isang tao ang lumitaw. Itinaas ni Renan ang kanyang mga kilay at napansin ang binata na nagtatago sa kanya. Naisip ng dalaga na mabilis ang pag-unlad nito at nakakabuhat na ng mas mabigat kaysa kahapon. Kahit narinig niyang medyo mahina ito, sa pagbaba ng sulok ng kanyang mga labi, narealize ng kinatawan ng pamilya Vassel. Nasa kabila nito, ang bigat na binubuhat niya ay nadaragdagan araw-araw, pero natural lang naman ito kapag nag-ehersisyo ang isang tao. Binuhat ni Rayon ang barbell at naisip ng pansamantalang estudyante na imposibleng tumaas ang bigat nito araw-araw. Noong nakaraang linggo lang ay nagdagdag na siya ng 10 kilo. Nakahiga si Rayon sa bench press at nagtaka ang dalaga kung dahil ba ito sa kanyang postura. Medyo iba ito sa pwesto ng iba sa klase, pero hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng pasyenteng ito ang magsanay ng ganito katindi. Bigla, nagpa siya si Renan na lapitan siya. Binabalutan ng binata ang kanyang pulso ng benda, at naisip ng magiging fencer na may kakaiba sa kanya. Ikinalom ng dalaga ang kanyang kamao nang bigla siyang tawagin ng binata. Napasimangot ang kinatawan ng pamilya Vassel. Tinanong siya ng binata kung bakit siya nandoon. Biglang ibinaba ni Renan ang kanyang baba. Kasabay nito, tumingala naman si Rayon. Inihawak ni Rayon ang kanyang mga kamay sa kanyang mga paa at hindi maintindihan ng dalaga kung ano ang nagpabilis ng kanyang paglakas. Biglang humarurot ang buhok ng binata sa harap. Nanlaki ang mga mata ng kinatawan ng pamilya Vassel sa pagkamangha. Sa sandaling iyon, napatingin sa ibaba ang dalaga. Inihawak ni Rayon ang mga kamay sa kanyang paa at nag-focus sa kanyang paghinga. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit ang bilis ng pag-unlad nito. Bigla namang humarap ang buhok ng binata. Nanlaki ang mga mata ng kinatawan ng pamilya Vassel sa pagkamangha. Sa sandali ring iyon, napatingin sa ibaba ang dalaga. Determinado ang aplikante na lumapit sa lalaki. Sa sobrang pagkalito, pinagdikit ng babae ang kanyang mga palad. Maya-maya pa, nagsimula ng mag-ensayo ang magiging eskrimador habang nakakunot ang noo sa inis. Titig na titig si Renan sa likuran ni Rayon. Kinuha ng mga teenager ang mga dumbbell sa kanilang mga kamay, at napagtanto ng babae na mali pala ang iniisip niya kanina. May pumatak na pawis mula sa kanyang baba, at naalala niya ang nangyari matapos niyang maamoy ang halimuyak na iyon habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Naalala ng aplikante ang mabango at preskong amoy na nanggagaling sa binata. Sa isip niya, pakiramdam niya ay gumaan agad ang kanyang katawan pagkaamoy pa lang nito. Habang nakatingin sa kanyang mga daliri, naisip ng pansamantalang estudyante na dahil doon, nagawa niyang bumuhat ng mas mabigat kaysa sa dati, pero hindi niya lubos maisip kung paano ito nangyari. Habang nakaupo sa bangko, tumanggi ang dalaga ng tanungin kung mayroon pa siyang gustong sabihin. Biglang umiwas ng tingin si Rayon sa kanyang kausap, habang ang babae naman ay malungkot na napataas ang kilay. Inisip ng magiging eskrimador ang tungkol sa lalaking ito, at nagpa siyang susundan niya itong muli. Mukhang hinahabol ni Renan si Rayon. Dahan-dahang bumukas ang mga pintong kahoy. Seryoso ang mukha ni Ben. Paglingon niya sa likod, napansin ng batang Panginoon ang kalaban. Galit na nakasimangot ang pansamantalang apprentice dahil sa pagsama ng kanyang binibini sa ganitong klase ng lalaki.
Hindi maintindihan ng iba kung bakit kailangang sundan ang isang taong ibinaba mula sa pangunahing pamilya tungo sa isang sangailang. Habang mahigpit ang hawak sa gamit, sinabi ng kinatawan ng pangunahing pamilya na wala itong saysay. Pagkatapos, idinagdag niya na ang paulit-ulit na pagpapalakas ng katawan ay walang kwenta. Napapaligiran ang kawawang tuta ng mga galit na lobo at iminungkahi ng aplikante na baka kailangan ng mahinang tulad niya ng basic na pagsasanay. Pero kahit gaano pa siya mag-ensayo, hinding-hindi siya magiging kapantay nila simula't simula pa lang. Pagtingin niya sa ibaba, naisip ng teenager ang imahe ni Rimmer at sinabing hindi niya alam kung anong klase ang magiging pagsusulit. Pero para sa araw na ito at para lumakas pa siya, mas mabuting ituloy na lang ang pag-iensayo sa pag-ieskrima. Lumingon ang kanyang kapareha at pinayuhan sila ni Ben na huwag pansinin ang kahit sinong lalaki mula sa sangay na pamilya at sinabing ang resulta na lang ng pagsusulit ang magpapatunay sa lahat. May isang dahong nalaglag mula sa puno sa isang lubak ng tubig. Nagbubuhat ng dumbbell si Rayon nang biglang may nakiusap na makinig muna siya. Habang nagkakamot ng ulo, bumati at nagpakilala si Dorian at nagtanong kung pwede ba siyang mag-ensayo sa tabi nito. Sa sobrang pananabik, sinabi ng inimbitahang kandidato na gusto niyang matutunan ang kanyang teknik. Napanganga si Rayon at sumagot na wala siyang pakialam. Habang inilalagay ang kamay sa bag, nagpasalamat ang tineder at inalok siyang kumain ng cookies kahit na hindi naman ito espesyal. Kumuha ang tagapagmana ng pamilyang Zigart ng chocolate drop cookies at bulalas ng bago niyang kakilala ay napakasarap nito kaya dapat itong kainin. Tumingin sa gilid si Rayon at sumagot na hindi niya ito kailangan at pwedeng-pwede na itong alisin. Biglang lumiit ang mga balintataw ni Renan, pinawisan si Rayon dahil sa kaba. Namangha ang babae sa kanyang nakita. Naguguluhan namang tumitig si Rayon sa kanya, habang kumakagat sa matamis ang kinatawan ng pamilyang Basel, naisip niya na may isa na namang kakaibang lalaki ang nadagdag. Tinulungan ni Rayon ang bago niyang kasama na buhati ng barbell. Tumambad ang tanawin ng mga puting ulap sa langit. Pinunit ng pansamantalang estudyante ang isa pang pahina ng kalendaryo. Naghahabulan ang mga magiging eskrimador. May mga sapatos na nakalatag sa damuhan sa tabi ng papel. Nagsimulang imasahe ni Rayon ang kanyang kamay. Isang kulay kahel na dahon ang nahulog sa lawa, may mga itim na gasgas sa isang pares ng bota. Tumulo ang pawis sa mukha ni Ben, habang nakatutok ng maigi, napagtanto ni Rayon na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang pagsasanay. Bilang tagapagmana ng pamilyang Zigart, mabilis siyang sumugod pasulong at naisip na tapos na ang panahon ng pagtakbo araw-araw at ang pakiramdam na mamatay na sa pagod. Nakalaylay ang buhok ni Rayon sa kanyang likuran. Itinaas ng lalaki ang kanyang paa mula sa lupa at napagtanto ni Rayon na ang mga taong humarang sa kanya noong unang araw ng pagsasanay ay hindi na niya maaninag. Habang nakabukas ang mga labi, napaisip ang binata na ngayon, kapag tumingin siya sa harap at huminga gamit ang huling lakas niya, 2 na lang ang nakikita niya. Ang mga sinag ng araw sa paglubog nito ay tumama sa mga batang sumasailalim sa pagsusulit. Nakita na ang gusali ng ikalimang parade ground at sa wakas ay dumating na ang umaga ng pagsusulit. Nakangiti ng malapad ang babaeng may bulaklak sa buhok. May mga upuan sa loob ng arena nang biglang may sumigaw na malayo na ang narating nila para makarating dito. Inilagay ni Sylvia ang kanyang kamay sa dibdib para bumati sa ibang mga tao. Titig na titig si Karun sa harap at sumigaw ang examiner, na dahil narito ang mga tagapangalaga ngayon, hinihiling niya sa lahat na kumilos, ayon sa mga instruksyon. Habang lumilipad sa tapat ng ulo ni Rayon, nagtanong si Wrath kung natatandaan ba niya ang kanilang pusta. Tumingin sa gilid si Ryan, at naisip ang mga imahe ni Renan at Ben nang biglang lumitaw ang masamang espiritu. Napansin niya na sa huli ay hindi niya talaga malalagpasan ang dalawang yon, kaya handa na siyang tanggapin ng buong pagpapakumbaba ang galit ng Demon King. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang palad at sinabing ibang usapan naman ang pagsusulit dahil walang nakakaalam kung anong pwedeng mangyari. Bumagsak sa lupa si Dorian nang biglang linawin ni Raon ng mga anino kung bakit ba siya nakaupo doon. Sumagot naman siya na kinakabahan lang talaga siya tuwing naiisip na ngayon na ang araw ng pagsusulit. Pagkatapos niyon, idinagdag niya na hindi man lang siya nakatulog kagabi at pakiramdam niya ay sobrang hina niya, kaya baka hindi siya pumasa. Itinaas ni Raon ang kanyang mga daliri nang bigla siyang tawagin. Inilahad ng babae ang isang cookie na may chocolate chips sa mukha ng kanyang kaibigan at sinabing dinala niya ito para makain niya. Sumagot naman ang lalaki na hindi na niya iyon kailangan dahil ayos lang ang lahat. Tumingin ng may pag-iingat ang kinatawan ng pangunahing sangay habang pagod na tinitikom ang kanyang mga labi. Hindi maintindihan ng binata kung bakit ganito ang lahat ng tao sa paligid niya. Ngumiti ng malapad si Sylvia at isinigaw na kailangang makita ni Helen ito habang masayang itinataas ang kanyang mga kilay. Sinabi ng babae na mukhang kampanteng-kampante ang bata nilang nakatayo roon, kung kaya't sumagot ang katulong na. Talaga namang nakayanan nito ang 6 na buwan ng napakahirap na pagsasanay na ito. Hinawakan ni Dorian ang kanyang tiyan. Napansin ng ina ni Raon na sa tingin niya ay may mga kaibigan na rin ito, kaya napabulalas ang assistant na natural lang iyon para sa ugali ng batang Panginoon.
Noong una, nakaupo ang ginang sa tabi ng kanyang anak, at ngayon, ay sinabi niyang napakamakatuwiran at maunawain nito. Mula bata pa ay hindi na ito kailanman naging mapili o pihikan. Pagkatapos niyon, idinagdag niya na, nagtagumpay siyang makahanap ng mga kaibigan, kaya sobrang proud siya rito. Biglang napalingon ang mga babae sa gilid dahil sa takot nang ianunsyo nilang dumating na ang pinuno ng pamilya. Buong tiwalang naglakad pasulong si Glenn ng bawat hakbang. Sa kanyang mukha, makikita ang isang blonde na bigote at balbas. Tumulo ang pawis sa mga pisngi ng mga manonood, at nagulat sila na personal na pumunta rito ang pinuno para panoorin ang lahat. Isang gintong selyo ang nakasabit sa kasuotan ng pinuno. Umupo si Glenn sa trono, at nagtanong ang isa sa mga tagahanga kung ito ba ang unang beses na pumunta siya rito. Habang nakangiti ng malapad, nagulat si Rimmer na dumating ang tagapamahala ng bahay para sa pagsusulit. Nakanganga naman ang lalaki nang sabihin niyang, ito ay isang kaganapan kung saan pinipili ang kinabukasan ng buong pamilya. Idinagdag pa niya na ang kanyang nasasakupan ay, kung magsalita ay parang pumunta siya sa lugar na hindi naman dapat. Ipinikit ni Rimmer ang kanyang mga mata at sinabing natutuwa siyang makita ito rito. Itinaas ng elf ang kanyang kamay at isinigaw na dahil nandito na ang pinuno ng pamilya, wala nang saysay na mag-aksaya pa ng oras. Kaya naman, sisimulan na nila ang pagsusulit para pumili ng mga disipulo. Idinagdag pa niya na sa wakas ay isisiwalat na niya ang nilalaman ng pagsusulit, na kinahuhumalingan ng lahat sa pamilyang Zieghart, anuman ang kasarian o edad. Nagsimulang kumislap ng maliwanag ang berdeng dahon. Biglang lumiit ang mga balintataw ni Rimmer. Nagsimulang umikot ang mga mahiwagang agos sa hangin. Nanlaki ang mga mata ng mga aplikante dahil sa takot. Agad na inilahad ni Raon ang kanyang kamay sa harap niya. Habang bahagyang nakangisi, ipinaliwanag ng tagapangasiwa ng pagsasanay na ang kanyang pagsusulit ay para sa mga magiging swordsman upang malampasan ang pressure ng kanyang aura. Ibinuka ni Rimmer ang kanyang mga kamay sa magkakaibang direksyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing ang pressure ay isang mahalagang bahagi sa buhay ng bawat mandirigma. Kaya naman, sa pagsusulit na ito ay gusto niyang sukatin ang kanilang kakayahang harapin ito. Nag-cruise ng mga braso ang lalaki, at isinigaw na tumututol siya dahil kamakailan lang natutunan ng mga bata ang aura, at ngayon ay may matinding pressure agad. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga kamay at isinigaw na may ilan sa kanila ang hindi pa rin ito nakakamit, kaya naman ang pagsusulit gamit ang aura pressure ay sadyang hindi patas. At bukod doon, ayon sa mga bata, wala naman siyang ginawa kundi ang matulog sa klase, kaya paano niya masusukat ang pressure? Pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim ang elf. Matapos ang sandaling katahimikan, sinabi ni Rimmer na ang pressure ay hindi lang basta pagpapakita ng aura. Ang totoong pressure ay natutukoy sa kalidad ng spirit form ng isang mandirigma mula sa kanyang mga tagumpay. Isang maliwanag na aura ang umikot sa mga palad ng bata, at sinabi ni Rimmer na ito ang patunay na ang isang tunay na mandirigma ay kayang magpakita ng lakas kahit walang aura. Ibinaling ng binata ang kanyang tingin sa gilid ng may pagkalito, at malinaw na tama ang lahat. Tumulo ang pawis sa pisngi ng teenager, at ipinaliwanag ni Glenn na kahit hindi pa bihasa sa aura, ang bawat isa sa kanila ay may sariling pressure batay sa karanasan sa buhay. Napangisi ng may kasiyahan ang lalaki. Habang nakaupo sa trono, sinabi ng Panginoon na, depende sa tindi ng pagsasanay, kahit ang isang taong wala talagang aura ay pwedeng magkaroon ng malakas na pressure. Kasabay nito, napansin ng elf na ito nga ang inaasahan mula sa pinuno. Nagtanong si Rimmer kung mayroon bang hindi nasisiyahan. At isinigaw na iiwan na nila ang mga nanggugulo para simulan na ang kanilang pagsusulit. Habang nakatingin sa harap, narinig ni Raon na pinapalapit siya, at ang iba naman ay pinapaiwan sa likod. Itinigom ng babae ang kanyang mga kamao, at sinabi ni Rimmer na ilalabas niya ang antas ng pressure na kaya nitong lampasan kung talagang nag-ensayo siya. Nahihirapan siya, kaya inutusan siya nitong basagin ang harang na iyon at hawakan ito, dahil doon lang siya matatanggap. Bahagyang ngumiti ang lalaki, habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Sinabi ng elf na magsisimula na sila. Biglang may malakas na enerhiyang bumalot sa kanya. Biglang nag-cruise ang mga braso ng aplikante. Habang nakangiti, sinabi ni Rimmer na kapag ginamit niya ang kanyang aura, agad siyang madidiskwalipikado. Idinagdag pa niya na dapat niyang gisingin ang kanyang determinasyon, ang bagay na pinanghahawakan niya habang nag-iensayo. Pagkalipas ng ilang sandali, nagnitnit ang mga ngipin ng kalaho. Humakbang pasulong ang bata. Iniunat ni Renan ang kanyang kamay, bigla namang hinawakan ng batang babae ang pulso ng lalaki. Tinapik ni Rimmer ang babae sa ulo. Habang nakatingin sa ibaba, napansin ni Rimmer na mukhang madali lang pala ito para sa kanya. Huminga ng malalim ang kalahok at sinabi ng elf na kitang-kita ang resulta na talagang nagpakapagod siya sa buong panahong ito. Sinabi rin niya na dapat itong magpatuloy sa pagbibigay ng lahat ng makakaya. Napanganga si Dorian nang marinig na siya na ang susunod. Tinanong niya kung sigurado ba sa pagkakasunod-sunod, kung saan sumagot ang pinuno ng pagsasanay na gusto niya itong gawin, kaya pinapalabas na siya nito agad-agad. Namawis ang mukha ng binata.
Tinanong ni Rimmer kung nakita ba nito ang ginawa ni Renan at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na kailangan lang nitong basagin ang pader ng pressure gamit ang determinasyong nabuo niya sa pagpapatatag sa kanyang sarili. At nagtanong ang imbitadong kandidato kung posible ba ito dahil kilala siya sa pagiging salat sa lakas ng loob. Habang nakabuka ang kanyang mga kamay, sinabi ni Rimmer na kung hindi siya magtatagumpay, babagsak siya. Mariing nagnitnit ang ngipin ng kalahok. Pagkatapos ay itinukod ni Dorian ang kanyang mga tuhod. Si Rayon, habang nakatingin sa harap, ay naisip na iba na ang lakas ng pressure ngayon. May hawak na bolang mahika ang elf sa kanyang palad at bumulong si Rayon na tila inaayos ito ng elf depende sa kakayahan at pag-unlad ng bata. Napaisip siya kung binabantayan ba ng elf ang bawat isa sa dami ng mga batang naroon. Habang nakababa ang kanyang mga kamay, sumigaw ang pinuno ng pagsasanay na nagtagumpay ito at tanggap na siya. Idinagdag pa niya na sa kabila ng kanyang galing, kulang na kulang siya sa kumpiyansa at simula ngayon ay dapat na siyang mas maniwala sa sarili niyang lakas. Biglang bumagsak ang lalaki sa lupa at sinabi ng mentor na sa tingin niya ay nakuha na nito ang punto. Tumambad ang malawak na langit at tinawag na ni Rimmer ang susunod. Isang dahon ang lumulutang sa tubig. Napanganga si Ben nang marinig na siya na ang susunod. Habang nakapikit ng may kasiyahan, iminungkahi ni Rimmer na magsimula na sila agad. Biglang naningkit ang mga mata ng elf. Isang malakas na aura ang bumalot sa kanya, habang nakakuyom ang mga palad, napaisip ang binata kung dapat ba siyang lumaban dito. Buong lakas na itinapak ng kandidato ang kanyang paa sa sahig at hindi niya mawari kung paano ito nagawa ni Renan. Mula sa labas, mukhang madali lang ang lahat pero hindi pala. Habang nakayuko, bumulong ang aplikante na hindi na niya maigalaw ang kanyang binti. Maya-maya pa, itinukod ng kalahok ang kanyang palad sa lupa at kasabay nito ay nagsalita si Rimmer. Sinabi niya na ang talento nito ay mas espesyal kaysa sa iba sa 100 at 60 mga biniyaya ang bata na naroroon. Ang mga katulad niyang may ganoong galing ay mabibilang lang sa mga daliri ng isang kamay, gulong-gulo ang ekspresyon sa mukha ni Ben. Ipinaliwanag ng mentor na siya at ang mga batang sumunod sa kanya ay nagsayang lang ng oras at tinanong kung ano ba ang saysay ng pag-iensayo nila ng espada. Binanggit niya na ginagaya lang nila ang mga galaw ng walang pag-intindi sa tunay na kahulugan nito, kaya hindi na sana sila humawak pa ng espada. Dapat ay tibay ng loob at determinasyon ang pinatitindi nila. Galit na nagnitnit ang ngipin ng bata. At doon sinabi ni Rimmer na sa tuwing nahihirapan ito, ginagamit nito ang kanyang aura. Pero kung gagamit siya ng tulong nito ngayon, agad siyang matatanggal. Naisip ng bata na hindi siya pwedeng mabigo rito. Noong una, sumisilip-silip lang ang binata sa kanto. Ngayon, bumubulong siya na hindi niya makalimutan kung gaano kalamig ang pagtrato ng kanyang ama sa kanyang kapatid. Lumitaw ang matatalim na tingin ng lalaki, at sinabi ng kandidato na hindi niya ito malilimutan. Napagtanto ng aplikante na kung hindi niya ito malalampasan ngayon, itatapon din siya. Bigla ay mabilis na kumilos ang kalahok mula sa kanyang pwesto. Ang lalaking nakabulsa ang mga kamay ay nagsabing tanggap na siya, pero huminga ito ng malalim. At pagkatapos ay sinabi ng elf na 12 taon pa lamang siya, kaya hindi niya dapat piliting mag-astang matanda at gawin ang pagsasanay na angkop sa kanyang edad. Kung lagi siyang nakatingala sa paglalakad, baka mahulog siya o matisod sa sanga, mukhang kontento naman si Rimmer. Ngumiti ang mentor. Ipinahayag ni Rimmer na ang huling tao ay si Rayon. Ang huli, habang naglalakad, ay sumagot ng may katiyakan. Patungo na si Rayon sa pangunahing guro. Habang nakapikit ng masaya, napansin ng elf na siya na ang huli, at tinanong kung handa na ba siya, tumingala si Rayon at sinabing handa na siya. Biglang sumabog ang isang napakalakas na enerhiya, at sinabi ng pinuno ng pagsasanay na magsisimula na sila. Ibinuka ng mentor ang kanyang mga kamay. Ang aura ng bata ay naglabas ng maliwanag na ilaw. Si Sylvia, na naitaas ang mga kilay sa sobrang takot, ay tinawag ang kanyang anak, biglang nanliit ang mga balintataw ni Glenn. At lumitaw ang tanong kung anong klase ba itong pressure na ito. Habang nakakuyom ang mga palad, tinitiyak ng bata kung ito ba talaga ang kanyang pagsusulit. Laglag ang panga, sumagot si Rimmer na base sa nakita niya, talagang mas matindi ang talento nito kaysa kina Ben at Renan. Habang nakatingin sa harap, sinabi ni Rimmer na dapat niyang subukang magtiis. Tinakpan naman ng binata ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Lumitaw ang mga asul na sinag, at bumulong si Raon na ang diwa ng mandirigma ay wala pala sa katawan, kundi nasa loob ng sisidlan ng kaluluwa. Pinagkuros ang mga palad, napansin ni Raon na ngayon ay hindi na lang sa kanya ang diwa ni Raon, habang nakapikit, dinagdag niya na isa siyang asasin. Itinaas ng lalaki ang kanyang paa mula sa lupa. Nagulat ang elf at napataas ang kilay, iniisip kung kaya ba nitong harapin ang ganoong klaseng pressure. Seryosong napakunot noo si Glenn. Biglang iniunat ng binata ang kanyang kamay, at kasabay nito, napaisip si Rimmer kung posible ba ang ganoon. Biglang tinulak ng batang Panginoon ang tutor, at sinabing sa ganitong sitwasyon, hindi man lang niya dapat subukang tumayo. Nanlaki ang mga mata ng mga manonood sa sobrang gulat, may tumutulong pawis sa pisngi ni Rimmer. Naguguluhan ang lolo ni Raon. Nakangising tanong ni Raon kung tapos na ba ang pagsusulit.
Nanlalaki ang mga mata ng mga bata habang nagtatanong kung paano niya nalampasan ang ganoong pressure at kung paano iyon naging posible. Bakas ang gulat sa mukha ni Karon at napaisip kung sinuntok ba ito ng batang ito. Naguguluhan ang tingin ng lalaki, tumingin sa harap si Raon, at sinabi ng elf na isa lang siyang taong may sakit na wala man lang aura. Nakangangang napatulala si Rimmer. Naniningkit ang mga mata, tinanong ng mentor kung sino ba talaga siya. Itinaas ng binata ang kanyang kamay at sinabing 6 na buwan na niya itong pinapanood bago niya binanggit ang kanyang pangalan. Sinabi ni Rimmer na talagang nalampasan siya nito, kaya naman inamin niyang sadyang gumamit siya ng pressure na higit pa sa kakayahan nito. Gusto lang daw niya magbiro pero hindi niya akalaing malalampasan nito iyon. Ibinaling ng binata ang kanyang tingin sa gilid. Naguluhan ang binata. Biglang nanlaki ang mga mata ng elf, at habang kinakamot ang ulo, tumawa si Rimmer. Sinabi niyang siya si Rimmer at medyo na-distract lang siya. Kasama si Raon, tatapusin na nila ang student selection exam ngayong araw. Pinagpawisan sa takot si Ben, at sa pagkakataong iyon, sinabi ng mentor na oras na para i-anunsyo kung sino ang pinakamagaling. Nag-uusisa ang lahat. Seryosong napakunot noo si Karon. Sinabi ni Rimmer na si Raon ang tatanghaling pinakamagaling na estudyante ng panlimang training palace. Dahil dito, napanganga sa gulat ang mga bata. Habang lumuluha, isinigaw ni Sylvia na ang kanilang si Raon ang pinakamagaling. Napansin ng katulong na nagawa niya ito. Ang mga ginoong nakaupo sa tabi ng isa't isa ay nagbulong-bulungan kung paanong si Raon ang naging pinakamagaling. Gayunpaman, nalampasan niya ang pressure na ito kaya wala ng duda. Pero paano niya naungusan si Ben? Sumigaw ang aplikante habang nakanganga na hindi niya matatanggap iyon at mali ang lahat, isa raw itong malinaw na pandaraya. Lumingon si Rimmer at nagtanong kung ano ang pinagsasabi nito at anong klaseng pandaraya raw ba iyon. Inilapat ang palad sa dibdib, isinigaw ng examinee na mas mahina si Raon kaysa sa kanya pagdating sa pagtitiis, lakas ng katawan, at kahit sa kakayahan, kaya hindi niya maintindihan kung paanong ang ganoong tao ay naging pinakamagaling. Galit na nagsalita ang kandidato. Sigurado raw siyang gumamit ito ng kung anong madayang paraan. Sabi ng lalaki habang pinapawisan ang mukha, kung iisipin mo raw ay may punto ito. Naghalukip-kip ang elf, at kasabay nito, may narinig na imposibleng magawa ang ganoon kung may sumpa. Ang sumpa ng matinding ginaw, at lalo na't wala man lang siyang aura. Posible kayang magkasabwat sila? Nakatingin sa harap ang binata at sinabing base sa mga naririnig tungkol kay Rimmer, mukhang posible nga. Itinuro ni Ben ang kanyang hintuturo at ipinaliwanag na sila ay mga mandirigma ng House Zighart, kaya dapat lang na ang pinakamagaling ang piliin. Naniniwala siyang dapat idaan sa laban ng pagpili, hindi sa kung anong pagsusulit lang. Maya-maya, napangisi si Rimmer. Sinigurado ng mentor kung gusto ba talaga nitong makuha ang unang pwesto, pero namumulang tumanggi ang examinee at sinabing hindi ganoon iyon. Ipinahayag ni Rimmer na tapos na ang pagsusulit. Pagkatapos ay tinanong niya ang pinuno kung ano ang dapat gawin. Sa ganitong sitwasyon, seryosong napakunot noo si Glenn. Habang nakaupo sa trono, sinabi ni Glenn na tila hindi matanggap ng mga nasa paligid ang resulta. Pagkatapos ay tinanong niya kung balak ba nitong labanan si Raon. Nakangiting kampante ang kandidato, pero nakangangang humindi si Raon. Nagtatakang tumingin ang aplikante kay Raon, at sinabi ni Raon na tapos na ang pagsusulit at naianunsyo na ang resulta. Sabi niya, wala raw siyang dahilan para makipaglaban ng walang makukuha. Taas kilay na binanggit ng lalaki ang tungkol sa pag-ulit sa straight branch. Nagsalita siya tungkol sa dangal, at hindi niya akalaing hindi man lang nito matatanggap ang resulta ng isang simpleng pagsusulit. Napanginig sa galit ang panga ng examinee. Nakatingin sa ibaba, sinabi ng pinuno ng pamilya na dapat silang maglaban para sa titulong pinakamagaling. Kapag nanalo siya, bibigyan niya ito ng tansong token. Napabagsak ang mga sulok ng labi ni Raon sa gulat. Matapos ipakita ang iba't ibang medalya, ipinaliwanag ni Raon na ang mga miyembro ng pamilyang Zighart ay maaaring gawaran ng ginto, pilak, o tanso. Pinagpatuloy niya na ang mga token na ito ay ibinibigay base sa ranggo at mga nagawa sa loob ng hirarkiya ng pamilya. Matapos ipakita ang iba't ibang medalya, ipinaliwanag ni Raon na ang mga miyembro ng pamilyang Zighart ay maaaring gawaran ng ginto, pilak, o tanso na mga token para sa kanilang mga nakamit, at depende sa makukuha nila, magbabago rin ang premyong matatanggap nila. At kahit na tanso na token lang ang pinag-uusapan natin ngayon, ang pinuno mismo ang personal na magbibigay nito, na ang ibig sabihin ay siguradong maganda ang gantimpala. Naisip ni Rayon na tila hindi ito masyadong masaya na nakuha niya ang pwesto ng pinakamagaling, at pagkatapos ay sumagot siya ng positibo. Habang nakasandal ang ulo sa kanyang kamao, sinabi ni Glenn na maaari na silang magsimula. Nakakatakot na bumangis ang mukha ni Buen, at kasabay nito, sinabi ni Rimmer na sa pagkakataong ito, kailangan niyang matukoy kung sino talaga ang pinakamagaling. Isang tanawin ng langit sa katanghalian. Ang bumungad, at sinabi ni Rimmer na bibigyan lang sila ng isang round. Kapag gumamit ng aura o armas, agad silang madidisqualify. Kaya naman katawan lang ang dapat nilang gamitin. Nakatayo ang batang Panginoon sa harap ng kanyang kalaban, napanganga ang duwende.
Iwinagayway ang kanyang kamay, sumigaw ang pinuno na maaari na silang magsimula. Biglang sumugod ang aplikante mula sa kanyang kinalalagyan. Umiwas si Rayon sa suntok ng kaaway. Pagkatapos ay iwinasiwas ng kalahok ang kanyang binti. Iniharang ni Rayon ang kanyang kamay sa harap. Seryosong kumunot ang noo ni Rayon. Ang kandidato, habang nakakuyom ang mga daliri, ay sumigaw na ito ang kamao ng Void Tiger na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Walang nagsabing bawal gumamit ng teknik sa pakikipaglaban gamit ang kamao, kaya naman hindi ito isang paglabag. Sinuntok ni Buen ang lalaki sa tiyan. Mula sa malayo ay makikita kung paano naglalaban ang dalawa at napansin ng mga manonood na inaasahan na ito kay Buen dahil wala man lang magawa si Rayon. Ang aplikante, habang nagngangalit ang mga ngipin, ay nag-isip na isa lang itong mahinang nilalang mula sa mababang sangay ng pamilya. Habang nakababa ang mga kilay, nagtaka ang kalahok kung iniisip ba nito na magpaparaya siya sa isang tulad niya. Seryosong nakakunot ang noo, nakiusap si Caron na huwag na siyang pansinin at ipinaliwanag na walang lugar para sa ganoong mantsa sa tahanan ng Ziggurat. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak, sinabi ng lalaki na huwag itong magkakamaling biguin siya sa ganoon ding paraan. Sa kabila ng pawis sa kanyang mukha, bumulong ang kandidato na nakatingin sa kanya ang kanyang ama ngayon, kaya naman kailangan niyang patunayan ang kanyang lakas. Habang nakikipaglaban sa batang Panginoon, sinabi ng binata na hinding-hindi niya ito papayagang humarang sa ganoong klaseng pwesto. Mabilis na iniwasan ni Rayon ang mga atake ng kanyang karibal. Nagulat si Rayon at napaangat ang kanyang mga kilay. Tumingin sa harap, napagtanto ni Rayon ang kanyang nakikita. Lumitaw ang mga anino ng kanyang mga kamay, at bumulong ang binata na ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga galaw, at ang lahat ng kanyang teknik ay malinaw na nakikita. Pagkatapos, nakakatakot niyang ibinaba ang kanyang mga kilay. Biglang ibinuka ng kalahok ang kanyang panga, at nagtanong kung sumuko na ba si Rayon, at pagkatapos ay sumigaw na tatapusin na nila ito. Galit na nagnitngit ang mga ngipin ng kalahok habang nakakuyom ang kanyang daliri. Nilinaw ni Rayon na hindi ito posible. Maya-maya pa, iwinasiwas ng batang Panginoon ang kanyang kamay. Biglang nagtagpo ang dalawa. Sinuntok ng binata ang kanyang kalaban sa tiyan. Napatingin sa likod ang kandidato ng may pagkalito. Ibinaba ng binata ang mga sulok ng kanyang labi. Biglang namuti ang mga balintataw ng teenager habang napanganga sa tindi ng sakit. Nakakagulat ang ekspresyon ni Caron. Ang Ginoo, habang nakabuka ang panga, ay nagsabi na hindi ito maaari. Ibinaba ni Glenn ang kanyang paningin, at narinig ang isang katanungan. Iyon ang kamao ng Void Tiger, at paano iyon naging posible? Habang bumabagsak sa lupa, nagtanong ang kalahok kung saan niya nakuha ang teknik na ito. Tinitingnan ang kalaban, sumagot si Rayon na siya mismo ang nagpakita nito. Sa kanya. Bahagyang ibinuka ni Rayon ang kanyang mga labi, at sinabing inulit lang niya ang ginawa nito. Napanganga ang mga manonood at nagtanong, kung ano iyon kung hindi kamao ng Void Tiger, at paano niya nagawang gamitin ang teknik na iyon. Ang lalaking nakatingin sa babae ay nagtanong kung maaari ba itong ibigay sa kanya ng palihim. Minamasahe ni Rayon ang kanyang kamay, at malinaw na sadyang, imposible ang nangyari. Nakatayo si Rimmer sa tapat ng mga bata habang hinahawakan ang kanyang mukha. Tulala si Rimmer. Habang iniisip ang magic energy, bumulong ang duwende na kailan lang ay binaliwala ng batang ito ang suntok na nakatutok sa kanya sa pamamagitan ng pagkontra gamit ang parehong kamao ng Void Tiger. Pero sa pabaliktad na ikot, isang maliwanag na kislap ang lumitaw, at ipinaliwanag ng pinuno ng pagsasanay na kadalasan, ang mga henyo ay ang mga nakakakita sa daloy ng teknik ng kaaway. Pero nagawa ni Rayon na gawing kanya ang daloy na ito at gamitin ito. Naisip ng guro na ito ang gustong mangyari ng Ziggurat. Ang isang talento na kayang kumuha ng nangungunang posisyon sa buong kontinente. Isang kakaibang aura ang bumalot kay Rayon. At kasabay nito, napansin ni Rimmer na ito ay isang napakabihirang talento. Masayang ipinikit ni Rimmer ang kanyang mga mata, at sinabi na tila napili na ang nanalo. At nakita nilang lahat ito. Itinaas ang kanyang kamay, sumigaw ang duwende na ang tagumpay ay para kay Rayon. At kasabay nito, idineklara niyang tapos na ang pagsusulit. Biglang tumakbo si Sylvia, nagulat si Rayon at napaangat ang kanyang mga kilay. Niyakap ng ina ang kanyang anak, tumulo ang pawis sa pisngi ng binata. May mga luhang lumitaw sa mga mata ng ginang. At sa sandaling iyon, nagulat si Wrath na gutom na siya, at idinagdag na kailangan na nilang umuwi agad. Tinapik ng ina ni Rayon ang kanyang ulo. Malungkot ang ekspresyon ni Buen, biglang nag-iwas ng tingin ang kalahok. Matalim ang tingin ni Caron. Pagkatapos, tumalikod ang tagapamahala ng sentral na palasyong militar. Biglang namula ang mukha ng aplikante. Lumayo ang Ginoo sa kandidato. May isang ilaw na nagniningas. Sa bintana ng gusali, may lumitaw na puting kandila. Nakatayo ang binata sa harap ng kanyang sariling ama. Yumuko ang batang lalaki, napataas naman ang kilay ni Ben nang marinig niya kung paano siya tinawag nito. Habang nakaupo sa upuan, tinanong ni Caron kung natatandaan pa ba nito ang mga sinabi niya sa kanya, sumagot ang eksaminina.
Sinabihan siyang kunin ang pwesto bilang pinakamagaling na estudyante at huwag na huwag magpapatalo kahit kanino. Humarap ang master sa kanyang anak at sinabing totoo yon dahil wala naman siyang masyadong hinihiling dito. Ang kailangan lang niyang gawin ay wasakin ang babae mula sa pamilya Solian at durugin si Raon sa gitna ng laban para maging pinakamahusay. Napanganga ang katiwala ng sentral na palasyong militar at bumulyaw na hindi man lang siya natalo sa tamang babae, kundi sa isang insekto lang na pinalayas sa pangunahing sangay. Tinanong pa niya kung balak ba siyang ipahiya nito. Tinanong ng lalaki kung gusto rin ba niyang maging katulad ng kanyang pangatlo at pang-apat na kapatid, pero sumagot ang binata na hindi. Nakatingin sa malayo, sinabi ni Karun na sinayang na niya ang kanyang unang pagkakataon, kaya ang mga marka na ang magpapasya sa susunod. Bago matapos ang pagsasanay, dapat ay makuha niya ang pwestong ito. Pagtalikod ng Ginoo, sinabihan na niyang umalis ang binata. Habang naglalakad sa kalsada, naisip ng binata na hindi na niya pwedeng palampasin ang huling pagkakataong ibinigay sa kanya. Kung gusto niyang mabuhay bilang miyembro ng pangunahing sangay ng pamilya Zieghardt, kailangang magtagumpay siya. Mahigpit na nagkuyom ng kamao si Ben. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng examinee at sinabing dahil sa insektong si Raon na yan kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Habang naglalakad, hindi maintindihan ng aplikante kung paano ito nangyari dahil sigurado naman siyang nagsumikap siya ng husto. Ayaw niyang magpatalo kahit kanino. Hinawakan ng kandidato ang kanyang mukha habang tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi. Nakatayo sa harap ng gusali, napaisip ang binata kung paano siya napunta roon, napakagatlabi na lang si Ben. Naitanong niya sa sarili kung dala lang ba ng nakagawian kaya siya napunta rito habang naglalakad-lakad ng walang patutunguhan. Biglang binuksan ng examinee ang pinto. Pagkatingin sa paligid, bumulong ang aplikante na walang tao rito, at naisip kung dahil baka kapasa lang nila sa exam. Dumampot ng isang dumbbell ang kandidato. Maya-maya pa, lumingon ang binata at napansin ang maraming mga kahon. Sa isa sa mga iyon, nakasulat ang pangalan ni Raon. Lumapit si Ben sa mga locker at binuksan ang isang maliit na pinto. Naisip ng examinee na hindi naman siguro masama kung titingin lang siya, at idinagdag na wala naman siyang balak magnakaw. Gusto lang talaga niyang makita ang nasa loob. Biglang nanlaki ang mga mata ng aplikante sa gulat ng tumambad ang napakaraming sapatos. Hawak ang isang sapatos, bumulong ang kandidato na sa isang tingin pa lang, mukhang mahigit 10 pares na ang nandito. Napaisip siya kung nagamit ba lahat yon sa loob ng 6 na buwan, samantalang siya ay 2 beses pa lang nagpalit ng sapatos. Bakas ang gulat sa mukha ng binata. Bigla siyang lumingon at naisip ni Ben si Raon habang nagbubuhat ng mga dumbbell. Tumutulo ang pawis sa pisngi ni Raon. Napagtanto ng examinee na habang nakatingin siya sa harap, palagi palang nag-iensayo ang lalaking to. Buong puwersang nagkuyom ng kamao si Raon. Sabi naman ng aplikante, habang siya ay nakakalimot na sa mga pangunahing bagay. At nagpapakitang gilas lang sa paggamit ng espada para lang may maipakita. Habang nagpapahinga sa dormitoryo, si Raon naman ang nagpapakita ng tunay na imahe ng pamilya Zieghardt. May lumitaw na puting bulaklak. Malungkot na napayuko ang kandidato at bumulong nakabaligtaran pala siya nito. Biglang nag-angat ng tingin ang lalaki. Tiningnan ng binata ang mga dumbbell na nakalatag sa sahig. Hawak ni Ben ang isang pares ng sapatos. Pagkatapos, maingat na ibinalik ng examinee ang mga sapatos sa loob ng kahon. Isinara ng aplikante ang pinto ng locker. Naglalakad ang kandidato sa kalsada habang nakatingin sa langit. Maya-maya pa, seryosong napakunot noo ang binata. Galit na bumuntong hininga si Wrath at sinabing wala na siyang masabi pa. At kahit nabuhay na siya ng daan-daang taon, ngayon lang siya nakakita ng katulad ng lalaking ito. Tiningnan ni Wrath si Raon at tinanong kung sino ba talaga siya, pero sumagot lang ito na walang nakakaalam at hindi naman bawal ang mangarap. Kaya hayaan na lang siyang mag-isip para sa sarili niya. Habang nakatingin sa asul na screen, nalinawan si Raon kung anong klaseng kakayahan ito. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng Demon King na ito ang perception of a snowflower, isang kakayahan na masyadong maganda para sa kanya. Sabi niya, hindi raw ito bagay sa pagiging hamak nito, parang pinagdikit ng tineder ang kanyang mga palad at nagsalita ang espiritu. Ang kakayahang ito ay nagpapalawak ng kanyang pakiramdam sa paligid, at sa ngayon ay nasa unang antas pa lamang ito. Kaya naman, tataas ang pakiramdam niya ng 10%. Pagkapikit ng kanyang mga mata, sinabi ni Wrath na 10 beses na mas malakas ang nararamdaman niya ngayon. Sabi ni Raon, hindi na ito masama. Napasimangot si Wrath sa labis na pagtataka dahil sa tanong na yon. Nagtaka siya kung bakit perception of a snowflower ang itinawag dito. Paliwanag ni Wrath, nagustuhan niya lang talaga ang pangalang yon. Tinanong pa niya kung hindi ba ang ganda ng naisip niya, pero napansin ng binata na napakapangit talaga ng panlasa ng espiritong ito. Tumambad ang isang napakataas na gusali, at nagulat si Sylvia na ipinatawag siya ng mismong pinuno ng pamilya. Sa kanyang dibdib. Tinanong ng babae kung may problema ba si Rayon, at nakangiti namang sumagot ang lalaki na hindi nito kailangang mag-alala. Bakas ang kagalakan sa mukha ng assistant. Nakaupo si Glenn sa kanyang trono, at sinabi ng kanyang tauhan na siya na mismo ang personal na mag-aabot ng isang tansong token sa kanya.
Lumuhod si Rayon at binati ang pinuno ng pamilya. Habang nakasingkit ang mga mata, sinabi ng Ginoo na kahit hindi niya ito gusto, kailangan niyang tuparin ang kanyang mga pangako. At sumang-ayon naman sa kanya ang butler. Inabutan ng lalaki si Rayon ng isang pabuya, isang tansong token ang lumitaw at nagsalita ang pinuno ng pamilya. Gaya ng ipinangako, ibinibigay niya ito sa kanya, kinuha ng gabay ang medalyon sa kanyang kamay at ipinaliwanag ng kanyang lolo ang gamit nito sa hinaharap. Sabi niya, pwede niya itong ibalik kapalit ng anumang bagay o serbisyong gusto niya. Napaisip ng malalim ang binata habang nakatingin dito. Tinikom ni Rayon ang kanyang mga labi at sinabing may gusto siyang sabihin ngayon din. Nagulat si Glenn nang marinig ang tungkol kay Sylvia. Habang nakatayo sa harap ng kanyang Panginoon, nagtanong si Rayon kung ano ang dapat gawin para maibalik ang kanyang ina sa dati nitong posisyon. Napatingin sa baba ang lalaki. Napapikit ang tauhan at seryosong kumunot ang noo. Nilinaw ng pinuno ng pamilya ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya kung ang ibig sabihin ba ng dati nitong posisyon ay ang pagiging bahagi ng main branch. Sa gitna ng pawis sa kanyang mukha, sumagot si Rayon na iyon nga ang ibig niyang sabihin. Naisip niya na tila kumalma na ang bigat ng aura sa paligid. Bahagyang ibinaba ni Glenn ang kanyang kilay at nagsalita tungkol sa mga kailangan niyang gawin. Sinabi niya na kung makakaipon siya ng mga karangalang kikilalanin ng buong pamilya, magiging posible ang lahat. Pero hindi ito kasing dali ng naririnig sa salita. Habang nakatingin sa tansong token, sinabi ni Rayon na napakahirap makuha ang pagkilala ng ibang tao. Sa lugar na ito, parang kukuha ka ng bituin sa langit kaya halos imposible, lalo na para sa isang katulad niya. Nakangiti namang sinabi ng binata na ibig sabihin, may pagkakataon pa rin kahit gaano pa ito kaliit. Inilapag ni Rayon ang locket at sinabing sapat na ito sa kanya, sabay pasalamat sa sagot nito. Makalipas ang sandali, tumalikod na ang batang amo. Biglang napalingon si Rayon nang marinig niyang pinatitigil siya ng pinuno ng pamilya. Ipinaliwanag ni Glenn na hindi pa naman siya humihingi ng pabuya at pwede naman niyang pakinggan ang mga tanong nito kahit walang token. Napasimangot si Rayon, hindi niya akalaing ang hari ng Hilaga na nagdadala ng kamatayan ay magsasabi ng ganoong bagay. Habang nakatingin sa baba, tinanong ng lalaki kung ano ang kanyang hiling, napakuyom ng suntok si Rayon at bumulong na may naisip na siya noon pa man. Pinag-isipan niya kung ano ang pinakakailangan niya sa sandaling ito. Sinabi ng binata na kailangan niya ng isang cultivation technique. Pagkatapos niyon, nagsalita si Glenn at napansing ituturo naman iyon sa kanya ng mga guro sa panahon ng basic training. Inilapat ang palad sa kanyang dibdib, sinabi ng binata na kailangan niya ng cultivation technique na mas higit pa sa itinuturo ng mga master. Hiniling niya na sana ay kasing level ito ng isang tansong token. Habang iniisip ang mga makapangyarihang tao noon, napaisip si Rayon tungkol sa sarili niyang lakas. Ang shadow cultivation technique na ginamit niya sa dati niyang buhay ay hindi na sapat para sa kanya ngayon. Para maibalik ang posisyon ni Sylvia at mapugutan si Darius, kailangan niya ng mas malakas at mas matinding aura. Bahagyang ibinuka ng pinuno ang kanyang bibig at nagsalita tungkol sa cultivation technique. Maya-maya, pumitik ng daliri ang Doom King ng Hilaga. Biglang bumukas ang mga puting pinto. Lumitaw ang matatayog na bookshelves. Napalibutan si Rayon ng mga estante at tumayo siya sa harap ng naglalakihang cabinet. Napakaraming aklat ang lumitaw. Napatingala si Rayon sa gulat habang may mga alikabok na humahangin sa tapat ng mga estante. Seryosong kumunot ang noo ng lalaki at sinabing isa ito sa mga bookcase ng pamilyang Zighart. Ipinaliwanag niya na kung itataas niya ang kanyang kamay sa gitna, lilitaw ang aklat na pinakakailangan niya. Napataas ang kilay ng binata at sumagot na naintindihan niya. Habang iniuunat ang palad pa itaas, bumulong ang binata at umasang may magandang makuha. Sapat na sa kanya na mas maganda ang teknik na ito kaysa sa shadow cultivation technique. Umaasa siyang may makuha siyang kapaki-pakinabang. Isang mahiwagang aura ang bumalot sa kamay ni Rayon. May mga itim na aklat na lumitaw, at biglang may isang aklat na humiwalay at lumabas mula sa tumpok. Ibinuka ng batang amo ang kanyang mga daliri at pinakatitigan ito. Napaisip si Rayon kung anong klaseng lumang aklat ba ito. Tumulo ang pawis sa pisngi ni Glenn, bakas ang pagkagulat sa mukha ng butler. Tulala ang pinuno ng pamilya sa kanyang nakita. Nakalutang ang aklat sa hangin, at hindi maintindihan ng lalaki kung bakit ito ang lumabas, napataas ang kilay ni Rayon. Nagliwanag ng husto ang aklat, at naisip ni Rayon kung ito na ba ang Golden Fire Technique. Hinawakan ng binata ang mga pahina at nagtanong kung ano ito. Biglang tumayo ng matindi ang kanyang buhok. Biglang nagliparan ang mga papel sa iba't ibang direksyon. Napalibutan ng batang amo ng mga puting pahina. Bakas ang gulat sa itsura ni Rayon, may mahiwagang aura na lumilipad sa hangin. Tulala namang nakatingin ang Doom King ng Hilagang Kontinente sa kanyang harapan. Noong unang panahon, tumingin ng patagilid si Glenn at nagtanong kung sinasabi ba niya na binaliwala si Sylvia ng mga kapamilya nito. Pagkatapos niyon, ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam dahil ang pokus ngayon ay ang pagpapaunlad ng pamilya. Kaya naman, sinabihan niya itong umalis na lang at gumawa ng ibang bagay. Isang matalim na espada ang biglang lumitaw.
Nasa likuran ng pinuno ang binata at nagtanong ito kung nabaon ba sa pag-ibig si Sylvia sa isang lalaki at naglayas, sabay sabing wala naman daw. Huwag na siyang abalahin sa mga ganyang kaliit na bagay. Sumimangot ng malalim ang Destructive King of the North habang sinasabi yon. Noong una, itinuturing niyang luho lang ang pagkakaroon ng emosyon at ang pag-unlad lang ng kanyang pamilya ang iniisip niya. May apoy na nagliliyab sa likuran ng lalaki at ibinalita niyang nakuha na niya ang lakas para lampasan ang isang pader na akala ng marami ay hindi matitibag. Habang nakakuyom ang kamao, napansin ng Ginoo na dahil dito ay nakamit ng pamilya ang isang hindi kapanipaniwalang pag-unlad. Napaisip siya kung ano na ba ang nawala sa kanya. May hawak na papel si Glenn, at nabalita ang inatake raw ang kanyang manugang at ang kanyang apo. Ang binata, habang nakahawak sa kanyang dibdib, ay nagsabing ang two-headed ghost of Eden daw ang nakakilala sa senyora, at idinagdag pa na ligtas naman si Sylvia. Pero ang iba ay patay agad sa mismong lugar na iyon. Hindi inaasahan ang pag-atake, kaya naman naging imposible na mapigilan ito, biglang nangunot ang noo ng pinuno ng pamilya. Lumitaw ang isang kamay na puno ng dugo, at kasabay nito ay tinawag ng Destructive King of the North ang sarili niya na kaawa-awa. Sabi niya, pinayagan na niyang bumalik ang kanyang emosyon kahit nahuli na ang lahat. Isang batang babae ang nakaupo sa lupa, at ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi na maibabalik ang nakaraan. Isang libro ang lumutang sa hangin habang napansin ng lalaki na kahit pa magalit sa kanya sina Rayon at Sylvia, sa pagkakataong ito ay talagang poprotektahan na niya sila. Napatingala si Rayon sa gulat. Tumingin si Rayon sa kanyang mga palad at nagtaka kung ano ito, nararamdaman niyang may dumadaloy pa rin sa kanyang katawan at isipan. Tumulo ang pawis sa pisngi ng lalaki nang marinig niya kung paano siya tinawag. Nakatayo ang binata sa harap ng kanyang lolo. Nakatingin sa ibaba, tinanong ni Glenn kung ano ang kakagawan lang niya. Nanlaki ang mga mata ni Rayon at sumagot na hindi niya alam. Pero naalala niya ang nilalaman ng cultivation technique book na hawak niya kanina. Tinanong ng pinuno ng pamilya kung ano ang tawag dito. Itinaas ni Rayon ang kanyang kamay. May nagniningning na magic dust ang umiikot sa kamay ng batang Panginoon. Lumitaw ang maliliwanag na butil, at pagkatapos ay sinabi ni Rayon na ito ang Golden Fire Technique. Isinulat ng system na natagpuan niya ang Flame of Eternity at nanatili ang teknik na ito sa kanyang alaala. Maligayang pagbabalik sa Mystical Mama Recaps. I-share ang inyong mga opinyon sa baba at i-enjoy ang kwento. Nakatayo sa harap ni Rayon, tinanong siya ng King of the North kung totoo bang naalala niya ang nilalaman ng librong iyon, at sumagot naman ang bata na oo. Yumuko ang lalaki. Napaangkat ang kilay ng binata nang marinig na nakatanggap siya ng token reward kaya maaari na siyang umalis. Pagkatapos ay tumalikod na ang binata. Tumingin sa harap ang Ginoo. Tinanong ng butler, habang pinapawisan ang mukha, ang tungkol sa teknik na nakuha ng batang Panginoon. Biglang ipinikit ni Glenn ang kanyang mga mata, matapos ipakilala ang unang pinuno ng pamilya Zigart. Sinabi ng King of the North na namumuno na sa kanya daw ang teknik na iyon. Sinabi ng lalaki na ang first chapter cultivation technique na sa buong kasaysayan ng pamilya ay wala pang nakapaglabas o nakabasa kailanman ay ang Golden Fire Technique. Hindi niya akalaing makukuha niya ito. May mga piraso ng papel sa sahig. Sinabi ng lingkod na kung malalaman ito ng iba, baka mapanganib ang buhay ng batang Panginoon at ni Sylvia. Nakaupo sa kanyang trono, sinabi ng pinuno ng pamilya na huwag mag-alala dahil walang nakakaalam nito. Masayang napangisi si Rayon, at kasabay nito, tinanong ng asistant ang tungkol sa nawawalang libro. Nakatanggap siya ng sagot na ayos lang ang lahat dahil naipasa na ang impormasyon sa taong iyon. Nakatayo sa harap ng napakaraming aklat, ipinaliwanag ni Glenn na kahit anong mangyari ay hindi pwedeng gamitin ang teknik na ito. Kung wala ang batang ito, mabubulok lang ang libro sa aparador. Tumingala ang Destructive King of the North. Nag-aapoy sa galit ang paligid ni Rayon, at sinabi ng pinuno ng pamilya na tila magbabago na ang lahat ngayon. Inunat ni Rayon ang kanyang mga palad at bumulong na kahit anong isip niya, napakakaiba talaga nito. Nagtataka siya kung bakit binigay sa kanya ang ganoong bagay, dahil imposibleng makakuha ng teknik na ganito kataas ang antas, kahit paggamit ang gold token. Ipinikit ni Rayon ang kanyang mga mata, at sinabing hindi ito pahuhuli sa legendary Ring of Fire, kaya siguradong napakahalaga nito. Nagpasya siyang subukang masterin ito. Isang bola ng apoy ang lumitaw sa harap ng binata. Nagulat ang lalaki nang makita ang apoy. Ibinuka ni Rayon ang kanyang mga daliri sa gitna ng malakas na magic. Bigla niya itong hinablot at ikinuyom sa kanyang kamao. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Rayon. Yumuko si Rayon at naisip na nabigo na naman siya. Tinakom ni Rayon ang kanyang mga labi at napansing patuloy pa rin siyang sumusubok sa lahat, pero hindi ganoon kadaling bumuo ng aura. Kahit hindi niya akalaing mamasmaster niya agad ang isang high-level technique, sinubukan pa rin niya. Napaangkat ang kilay ng binata sa gulat nang marinig na tila hindi pala ganoon kadali ang lahat gaya ng gusto niya. Sinabi ni Wrath na kailangan pa niyang magsikap. At kung may mangiistorbo sa kanya habang nag-iensayo, magkakaroon ng malaking problema.
Kaya naman, kailangan niyang mag-ingat at naisip kung magiging ganoon ba kalungkot ang maging. Mapaparalisa ka lang pagkatapos mong makuha ang napakagandang teknik na iyan. Malalim ang iniisip ng binata. Iniisip niya kung anong binabalak ng demonyo, at doon niya napagtantong tama siya. May naisip na itim na tuldok ang batang amo. Kumakalat na to sa buong katawan niya. Ipinaliwanag niya na ang Golden Fire Technique ay isang paraan ng pagsasanay para masipsip ang natural na mana. Bubuo ito ng aura sa dantian. Kapag may humadlang sa prosesong to, pwedeng masira ang mana circuit at pati na ang dantian. Pwedeng maparalisa ang isang tao. Delikado to, lalo na sa kanya dahil may natitira pang lamig sa kanyang mana circuit. Sabi ni Raon, dahil alam na niya to, wag na siyang magtangkang makialam pa. Pagkatapos, ngumiti ang hari ng mga demonyo. Sumagot siya na walang nakakaalam sa pwedeng mangyari. Napakunot ang noo ni Raon sa pagtataka. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Habang nakangisi, sinabi ng masamang espiritu na isang beses lang siyang gagawa ng paraan para pigilan siya sa pagsasanay. Habang nakaupo sa kama, sinabi ni Raon na kung mapaparalisa siya bago pa nito makuha ang katawan niya, madadamay din ito. Pero banat ni Wrath, wala siyang pakialam. Habang lumilipad sa tapat ng lalaki, ipinaliwanag ni Wrath na tao lang siya. Hindi niya makakayanan ang ganitong bagay, kahit pa mawalan ng braso't binti ang binata o sumabog ang dantian nito. Kaya niya pa rin itong iligtas. Naniningkit ang mga mata ni Wrath habang sinasabing kapag naparalisa na siya at sumuko, doon siya magkakaroon ng pagkakataon. Tumingin ang batang amo kay Wrath at sumang-ayon na rin sa pagkakataong ito, sabay sabi na curious din siya kung anong mangyayari ngayon. Pagpikit ng masamang espiritu, sinabi nitong nagawa rin niyang manakot at dapat itong mamuhay araw-araw sa takot. Dahil hindi nito alam kung kailan siya aatake sa isipan niya. Bahagyang ngumiti si Wrath. Naisip ni Raon na talagang kalaban ang isang to. Mukhang satisfied si Wrath habang bumubulong naman si Raon. Sabi niya, isa itong demonyo mula sa ilalim na kukunin ang katawan niya sa kahit anong pagkakataon, ang mismong anyo ng galit. Habang nakahawak sa kama, sinabi ni Raon na may pagkakataong kumalma ang demonyo, kaya akala niya ay sumuko na ito. Pero mukhang kailangan niyang mas mag-ingat, tapos sinabi niyang iisipin na lang niya, to mamaya. Mamaya na yon dahil kailangan muna niyang asikasuhin ang isang mahalagang bagay. Nagtanong ang masamang espiritu kung nakapagdesisyon na ba siya. Biglang tumayo si Raon at umoo, sabay sabi na dahil gabi-gabi siyang pumupunta rito, hindi na to aksidente. Sabay na tumingin sa bintana ang lalaki at si Wrath. Habang nakatingin sa ibaba, sinabi ng binata na sulit itong gawin. Napaisip siya kung makakabalik na ba siya sa trabaho pagkatapos ng mahabang panahon. May isang babaeng nakaupo sa tabi ng lawa. Sabi ni Judiel habang hawak ang papel, dati ay wala naman siyang mapapansin, bukod sa madalas na pakikipag-usap nito sa sarili. Wala siyang mai-report noon, pero ngayon ay meron na sa wakas. Napasimangot si Judiel at bumulong. Hindi niya akalaing ang isang tansong token ay magagamit para makuha ang ganoong teknik. Nakaupo ang babae sa isang puno. Pero sinabi niya na ang daloy ng mana habang nagsasanay ito ay masyadong kakaiba habang isinusulat ang mga detalye sa papel. Napagtanto ni Judiel na ang impormasyong to ay siguradong pagkakainteresan ng Central Military Palace. Kita ang mga notes ng babae. Itinupi ng katulong ang papel at naisip na kahit maayos ang lahat, bata pa rin ang lalaki. Iniisip niya kung hanggang kailan niya pa kailangang bantayan ang bata. Maya-maya, inilagay ng babae ang sulat sa tubig. Lumutang palayo ang mensahe. Nakatingin sa harap si Judiel. Sabi ng babae, oras na para bumalik nang biglang may tumutok ng kutsilyo sa leeg niya. Sabi ni Raon habang nasa likod ng katulong, oras na bumuka ang bibig nito, patay siya. Tumutulo ang pawis sa pisngi ng babae. At dinugtong pa ni Raon na kapag gumalaw siya, mamatay din siya. Gulong-gulo si Judiel habang tinatanong siya ni Raon. Pinatingin siya nito sa tubig ng lawa. Pagtingin sa ibaba, nagtaka ang katulong kung sino ang nasa likod niya. Habang nakaluhod, naisip ni Judiel kung sino ang may ganitong nakakatakot na aura. Nang makita ang refleksyon ng lalaki sa tubig, nakilala niya ito. Hindi niya maintindihan kung paanong napunta ang batang to sa likod niya. Sabi ng binata, alam niyang binabantayan siya. Binabantayan na siya simula nung unang araw pa lang ng pagbalik niya sa outbuilding, tapos tinanong niya kung nakuha na ba nito ang impormasyon. Kailangan niya ng impormasyon. Sa gitna ng pamamawis, bumulong ang katulong na imposible ito. Iniisip niya kung alam na ba nito yon simula nung unang araw pa lang. Nagtataka siya kung alam na ba niya to simula pa nung una. Dati, nagtatago ang babae sa likod ng puno. Dati, sumisilip-silip lang ang katulong sa likod ng pinto, pero ngayon, sigurado siyang wala siyang iniwang bakas. Napaisip siya kung nagkukunwari lang ba itong walang alam sa lahat ng oras na to, at hindi rin niya maintindihan kung bakit. Nagnitnit ang mga ngipin ni Judiel, tapos pinabuka ng batang amo ang bibig niya. Inilapit ni Raon ang isang kakaibang tableta sa labi niya. Pagkatapos ay isinubo ito ng malalim ni Raon sa kanya. Litong-lito ang tingin ni Judiel, bigla siyang napayuko sa tubig. Pinulot ni Raon ang basang sulat.
Habang nakatingin sa babae, napansin ni Raon na hindi ang inaasahan niya ang nakasulat doon. Kasabay nito, tiniyak niya kung isa itong protected paper, kung saan ang mga nakasulat ay mababasa lang kapag dumaan sa isang partikular na reaksyon. Habang nakatingin sa papel, binanggit ng binata ang tubig, lupa, at apoy. Itinuloy pa niya ang paglilista ng iba pang mga posibleng reaksyon. Doon na napanginig ang panga ni Judiel. Napataas ang kanyang mga kilay sa gulat nang marinig na liwanag ng buwan pala ang kailangan para rito. Ang batang Panginoon na nasa harap ng dalaga ay isa-isang binanggit ang mga pangalan ng mga miyembro ng pamilya Zigart. Sabi ni Rayon, mukhang gawa raw ito ni Karun, dahilan para pagpawisan ng malapot si Judiel sa sobrang kaba. Hawak ni Rayon ang isang pirasong papel, at sa isip ni Judiel, hinding-hindi ito maaaring mangyari. Sigurado siyang wala namang kakaiba sa kanyang reaksyon, dahil dumaan siya sa maraming taon na pagsasanay para maging isang bihasang espiya. Imposible ring mabasa ng binata ang lahat ng ito base lang sa kanyang mukha. Bahagyang napanganga ang dalaga sa sobrang pagkalito. Napabulong si Judiel tungkol sa sakit na tila sumusunog sa kanyang buong katawan, at kung paano nalaman ng lalaking ito ang nasa isip niya ng ganoon kadali. Habang itinataas ang kanyang kamay, naisip ni Judiel na iisa lang ang paliwanag dito. Iniisip niya kung pinakain ba siya nito ng isang mabagsik na uod. Ang lalaking hawak ang dokumento ay inutusan ang katulong na pumunta kay Phil para bantayan sina Rayon at Sylvia at magbigay sa kanya ng impormasyon. Napatingin ang dalaga sa kanya habang sinasabi nitong kapag nagawa niya ng maayos ang misyong ito, matatapos na ang lahat. Napaluhod ang katulong at nagtanong kung pinakain ba siya ng bata ng mabagsik na uod. Napansin naman ng bida na pamilyar pala ang babae sa uod na iyon. Hindi niya ito inaasahan. Nakatingin lang ang dalaga sa harap bago biglang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Napayuko ang katulong. Nagsimulang mangilid ang kanyang mga luha nang maisip na gamit ang uod na iyon, kaya na siyang mahanap at masundan kahit saan. Kaya nitong itrace ang lokasyon at pati na rin ang emosyon. At kung gugustuhin ng may-ari, maaari itong magdulot ng matinding sakit o kamatayan. Napansin ng binata na dahil sa mga sulat na ipinapadala niya kay Karun, sigurado siyang espiya siya mula sa sentrong palasyo ng militar. Nagsimula raw ito 7 buwan na ang nakakaraan matapos ang seremonya ng pagkilala, at mukhang nakapagsagawa na siya ng isang napakadetalyadong investigasyon. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha, lumingon ang binata, at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa kanyang ina at kay Helen. Habang nanlalaki ang mga mata, naalala niya kung paano niya inakala na magiging sobrang dali lang ng misyong ito. Habang inaalala kung paano nakatayo si Karun sa opisina, napagtanto ng dalaga na ang lahat ng ito ay tungkol lang sa pangangalap ng impormasyon kina Rayon at Sylvia. Naging lumpo na si Sylvia at pakiramdam ng babae ay madali niya lang itong makakayanan. Habang nakatitig sa lalaking ito, naisip ng espiya na hindi man lang sumagi sa isip niya na may ganitong klaseng halimaw pala na nananahan sa loob nito. Habang nakaluhod pa rin, sumigaw siya na agad niyang itatama ang nilalaman ng sulat at maglalagay doon ng mga kasinungalingan. Pero sabi ng bida, hindi na kailangan pang gawin yon dahil kahit baguhin pa niya ang sulat, makakarating pa rin ang impormasyon sa kanya. Nanginig ang kanyang buong katawan sa sinabi nitong ipapakita lang nito ang pagiging inutil niya. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ng binata. Habang nakangisi, ipinaliwanag ng mandirigma na simula ngayon, kailangan na niyang maging isang double agent. Tumingala ang dalaga habang nagsasalita si Rayon. Sabi niya, ang mga impormasyong agad ding malalaman ng publiko ay dapat niyang ipadala ng walang pag-aalinlangan. Ang mga bagay na hindi naman nila malalaman ay dapat itago, at kasabay nito, dapat siyang magbigay ng impormasyon mula sa kabilang panig. Pagkatapos niyon, tumango ang bida. Habang naglalakad palampas, ipinaliwanag ng binata na maghihintay siya ng mga mahahalagang impormasyon. Maghihintay siya sa susunod nilang pagkikita. Nakaluhod pa rin ang babae nang lumitaw ang espiritu, at nagtanong tungkol sa nagngangalit na uod. Pero sumagot ang lalaki na hindi siya gagamit ng ganoong kadiring bagay, nilason niya lang ang babae na nagdulot ng sobrang sakit. Nagtanong ang demonyo sa likod kung kaya ba ng kanyang amo na basahin ang isip nito kahit walang uod, habang ipinapaliwanag naman ng binata ang kanyang mga paraan. Maraming paraan para makakuha ng impormasyon at siguradong may iba pa siyang teknik. Nanlaki ang mga mata ng assistant sa kanyang narinig. Habang inaalala ang pag-alis niya sa bahay, alam ng mandirigma na pagkatapos niyon ay isinubsob niya ang sarili sa pagsasanay para makabuo ng aura. Ginawa niya ito hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang bumalik muli sa training ground. Isang katulong na babae rin ang lumitaw matapos niyang isipin na para sa kanya na walang pagod na nag-eensayo, parang malabo ang lahat. Hanggang sa huli ay hindi pa rin siya nakabuo ng aura, nakatitig lang siya ng diretso sa harapan. Naglakad pa ng malalim sa kagubatan ng lalaki, marami namang ibang tao ang nagtipon-tipon sa plaza. Naalala ng binatang nakatingin sa isang direksyon na sa huli ay 42 tao lang ang tinanggap. Nakakagulat na isang kapat lang talaga ang iniwan ni Rimmer. Habang inaalala ang kanyang guro, napagtanto ng binata na tama nga ang hula nito. Naging tumpak siya sa paghula ng resulta.
Biglang napalingon ang binata nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nilapitan siya ni Renan. Tumayo sila sa tabi ng isa't isa. Isang espiritu ang biglang lumitaw. Nakatitig ang dalaga sa kanya. Habang nakatayo sila sa tabi ng isa't isa, biglang may lumitaw na espiritu sa gitna nilang dalawa. Nakatingin siya sa direksyon nito. Kumakain ng biskit ang dalaga nang may magtanong kung si Ginoong. Tinulungan ni Rayon ang kanilang anak sa kanyang pag-eensayo. Tinanong ng ina na nasa tapat niya kung nagpasalamat ba ang bata sa kanya. Ang bata ay sumagot ng oo at ipinaliwanag na ginawa niya ito matapos niyang matanggap ang mga cookies. Tinanong naman ng babae kung ginawa ba ito ng kanyang anak para sa tulong sa training. Si Renan, habang hawak ang sulat sa kanyang kamay, ay sumagot ng hindi. Ipinaliwanag niya na sinabi ng kanyang tatay na hinding-hindi siya dapat unang kakausap sa mga lalaki. Ngumiti ang babae at sinabing ngayon ay naintindihan na niya ang lahat. May isang tasa ng tsaa sa mesa nang sabihin ng kanyang ina na pagdating sa pasasalamat, wala naman talagang kinalaman ang kasarian. Bahagyang napanganga ang anak matapos ang mga salita ng kanyang kausap na kapag tumatanggap ng tulong mula sa isang tao, dapat ka talagang magpasalamat dahil ito ay simpleng kagandahang asal lang, agad. Matapos iyon, nanlaki rin ang kanyang mga mata nang hilingin ng kanyang ina na pasalamatan ang lalaki para sa training. Nakatayo sa harap niya, nagsabi ng mga salita ng pasasalamat si Renan. Nagtanong naman ang espiritu sa likuran kung bakit bigla niyang naisipang gawin ito. Pero, sumagot ang binata na hindi rin niya ito maintindihan. Napatingin siya sa gilid nang may biglang tumawag sa kanya. Isa sa mga kandidato, habang nakapikit ang isang mata, ang nagtanong kung maayos ba ang kalagayan ng fighter at idinagdag na tila kamatayan. Di naman ang aabot sa kanya kahit bilang pansamantalang estudyante lang. Bahagyang itinagilid ng lalaki ang kanyang ulo habang nakikinig sa mga salita ng kanyang kausap. Ngayong talagang nagawa na niyang maging estudyante, mahirap isipin kung gaano ito kahirap. Para sa kanya, dahil sa lahat ng araw na nagpahinga siya, pinahihirapan siya ng mga bangungot at kahapon, dinalaw ang kanyang isipan ng mga isiping baka hindi niya kayang makayanan ng maayos ang lahat at hindi siya makatulog dahil dito, pagtingin sa gilid, napansin ni Dorian na buti na lang at ang bida ang nakakuha ng unang pwesto dahil kung si Mr. Blin iyon, mas malala siguro. Sa likuran niya ay ang lalaking ito. Agad na napasubsob sa lupa ang bata. Ang kinatawan ng straight branch ay nakatayo mismo sa harap niya. Tahimik na tumitig ang binata sa direksyon nito, ganoon din ang ginawa ng lalaki. Yumuko si Ben at humingi ng paumanhin, at inaming natalo siya noong nakaraang linggo at nagpakita ng hindi magandang asal, ang kanyang mukha. Ay nakita matapos sabihing hindi ibig sabihin nito na tapos na ang kanyang mga pagtatangka. Nakasimangot na sinabi ng kausap na, gagawin niya ang lahat para malampasan siyang muli. Pagtalikod, idinagdag din ng fighter na hindi siya aatras o susuko sa hinaharap. Lumipad ang demonyo sa paligid ng lalaki sa likuran niya. Bahagyang itinungo ang ulo, sinabi ng lalaki na hindi niya inakalang ang isang 13 taong gulang na bata ay aamin sa kanyang pagkakamali at mukhang iba talaga ang mga kilalang pamilya. Ang espiritu, habang nakasimangot, ay sumigaw na kahit nakakuha pa siya ng maayos na trabaho, hindi alam ng lalaking ito ang kanyang lugar. Ang amo ay dapat siyang habulin at dukutin ang kanyang mga mata, habang ipinaliwanag ng fighter na ang paghingi ng paumanhin ay kamangha-mangha na at dapat na siyang kumalma. Napalingon si Rayon nang may humingi ng paumanhin dahil sa pagkahuli. Ngumingiting ipinaliwanag ng guro na nainom siya ng kaunti kagabi at nagtanong habang nakatagilid ang ulo kung naging maayos ba ang pahinga ng lahat, nakatayo sa harap ng mga bata, nagsimulang sabihin ng coach na una sa lahat ay gusto niyang batiin sila sa katotohanang opisyal na silang naging mga estudyante at magsisimula na ang kanilang training ngayong araw mismo. Tumingala ang binata ng marinig ang mga salitang mananatili pa rin ang dati nilang routine. Pero dahil basic training na ito, magkakaroon sila